Mr. Speaker, I move to recognize the guests of Honorable Eduardo Brother Eddie Villanueva of CBAC Party List, pastors and leaders of Jesus is Lord Church in Bulacan and National Capital Region, headed by Pastors Jeric and Divina Gracia Magallanes, Pastor Nolan Peña, Pastor Maria Erla Ignacio, Pastors Renato and Aurora Constantino, Pastor Catherine Lopez, Pastor Rufino Ignacio Jr., Pastor Dennis Alberto, Pastor Fidel de los Reyes Jr. To the guest of Honorable Brother Eddie Villanueva, pastors and guests, sirs, ma'am, welcome to the House of Representatives. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to recognize additional guests of Honorable Eduardo Brother Eddie C. Villanueva, namely Philippine for Jesus Movement, PJM President Bishop Leo Alconga, former CBAC representative during the 18th Congress, Honorable Domeng Rivera, and leaders and supporters of CBAC Party List from the province of Bulacan and the National Capital Region. To the guest of Congressman Brother Eddie Villanueva, sirs, ma'am, pastors, welcome to the House of Representatives. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to recognize Honorable Eduardo Brother Eddie C. Villanueva to avail of the privilege hour. There any objection? Chair hears none. Congressman Brother Eddie Villanueva. Brother, you have the floor. Mr. Speaker, distinguished colleagues, and all our beloved compatriot Filipinos watching us, a blessed, meaningful afternoon to all of you. Kasama na rin ang aking taus-pusong pagbati sa mga minamahal nating kababayang nasa gallery. Sumainyo ang lubos na pagpapala ng ating Diyos. Mr. Speaker, sa bisa po ng Republic Act 11163, ngayong araw bilang huling Lunes ng buwan ng Enero, ay pinagdiriwang po natin ang National Bible Day. Pinaghirapan ito ng mga dating mga lawmakers sa lower house and upper house upang maaprubahan ito sa ating bansa na maitala sa kasaysayan ng mundo ng bansang Pilipinas ay nagbibigay ng pagpapahalaga sa one and only love letter of God to humanity, the Holy Bible. Well, Mr. Speaker, Republic Act 11163 recognizes the value of the Bible as the core of Christian faith. In fact, the Bible is the definitive foundation of the very faith of the Filipino people as engraved in the preamble of our Constitution that explicitly says that we, the sovereign Filipino people, implores the aid of Almighty God. Merong isang lawmaker na narinig ako dating hindi kailangan pag-usapan ng salita ng Diyos dito sa legislative branch of our government. Gusto ko lang ipaalala sa lahat, ang preamble ng Philippine Constitution of the Philippines says clearly, and I quote, "We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God, in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations and promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace, do ordain and promulgate this Constitution," unquote. Kaya napakahalaga po ang batas na ginawa ng ating pamahalaan many years ago tungkol sa once a year ay merong National Bible Month. Mr. Speaker, the Bible says in Romans 10:17 that faith comes by hearing and hearing by the Word of God.
This simply means that apart from the Bible, our faith, our morality, our spirituality as a nation will easily collapse and be diluted if we do not live according to the Bible. Mr. Speaker, even the great George Washington, the very first president of the founding fathers of United States of America, acknowledged the crucial importance of the Holy Book when he said that, I quote, "It is impossible to rightly govern a nation without God and the Bible," unquote. This is echoed by Andrew Jackson, the 7th U.S. president who expanded democracy in America, who said, and I quote, "That book, the Bible, is the rock on which our republic rests," unquote, testifying that biblical moral and spiritual principles are fundamental to the stability and success of the American nation. Mr. Speaker, naghihintay po ang Diyos na aminin at ilabas po natin ang katotohanan. Tulad ng isang batang nangungumpisal sa kanyang pagkakamali, kung patuloy po natin itatago ang katotohanan, nilalagay po natin ang bansa sa patuloy na sumpa, kung saan walang kaayusan at walang kalayaan at kasaganaan. Ang sabi po ng Diyos sa Isaiah 59, verse 1 and verse 3, "Surely the arm of the Lord is not too short to save, for his ear too dull to hear. But your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. For your hands are stained with blood, your fingers with guilt. Your lips have spoken falsely, and your tongue mutters wicked things." Ang sabi din po ng Biblia sa Psalm 89, verse 14, "Righteousness and justice are the foundation of your throne. Mercy and truth go before your face," unquote. Ang Diyos po ay naghahari lamang sa isang bayan o maghahari lamang sa isang bayan kung saan nananaig ang katotohanan at hustisya. Mr. Speaker, this is not a political speech. I do not mean any political color or whatsoever. This is just plain word of God from the Bible. Ito po ang simpleng mensahe ng Diyos ngayong National Bible Day. Paalala po sa mga patuloy na magtatago ng katotohanan, may warning po ang Diyos. Ang sabi po niya sa Proverbs 29 verse 1, and I quote, "Whoever remains stiff-necked or stubborn after many rebukes will suddenly be destroyed without remedy," unquote. Isa pong paalala mula sa Diyos ngayong National Bible Day. Pangalawang punto na gusto ko pong bigyan ng paraang maihayag ito, hindi lamang sa loob ng August budding ito ng House of Representatives, kundi sa buong bansa. Per record of history. Mr. Speaker, sinasabi din po sa Biblia na ang Diyos ay may labis na pagkapuot sa kasakiman, lalo na sa salapi. Kinasusuklaman po ng Diyos ang greed for money. Ang sabi po ng Diyos sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, and I quote, "For the love of money is not the rule of all kinds of evil," unquote. Money itself is not the root of all evil. Naalala ko nung mag-resign si late former Executive Secretary Joker Arroyo during the time of President Corazon Aquino regime. Tinanong siya ng mga media people, "Bakit ka nag-resign, Mr. Executive Secretary Joker Arroyo?" Ang sagot po ni Joker Arroyo, sabi po niya, "Money is the root of all evils." Pero ang Bible po, hindi yun ang sinabi. Ang sinabi po ng Bible, it is not money. It is the love for money as the root of all evils. Mr. Speaker, real talk po tayo, ang greed for money ang ugat ng kaguluhan sa ating pamahalaan. Ang sakasakiman sa pera ang dahilan kung bakit walang direksyon ang ating bansa, kung bakit hungkag ang ating budget, ang labis na pag-ibig sa salapi ang dahilan, bakit nag-aaway-away sa politika. Sabi po sa Proverbs 28 verse 25, "Greed causes fighting, trusting God leads to prosperity." Kung pababayaan po natin ang sistema na kung saan ang pagdisenyo ng ating budget ay para pakainin ang kasakiman ng ilan, o di kaya kung dahil sa salapi, harangay natin ang kinakailangang reforma ng ating bayan, nilalagay po natin sa sumpa ang ating bayan. Ang sabi ng Diyos sa Colossians chapter 3 verse 5, "Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. And those people practicing such will surely receive
or the so-called God's wrath. Tandaan po natin ang sabi ng Biblia, kapag ang isang tao ay merong recipient as God's wrath, pati na ang kasali ng lahi ng kanyang pamilya ay madadamay hanggang third and fourth generation. Ang kasakiman po ng mga namamahala ang naglalagay sa ating bayan sa sumpa. Isa po uling mahigpit na paalala sa ating ngayong National Bible Day. Pangatlo po, yung family, marriage, and sexuality. Lastly, Mr. Speaker, the Bible says in 2 Corinthians 10, verse 5, that we must destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God. We must not give space to every philosophy that downgrades the primacy of God or just put the Bible in a mere sidelines. This is so critical to every bill that we are approving in this August chamber. Let us make sure that our laws, particularly in the matters of family, marriage, and sexuality, are in accord of what the Bible is saying. Because the Bible says in Psalm 33, verse 12, "Blessed is the nation whose God is the Lord, and the people He chose for His inheritance." In conclusion, ang sabi pong, sa akin pong pagtatapos, ulitin ko po, Mr. Speaker, ang talumpating ito'y hindi political. Once a year lang meron tayong National Bible Week. No way, wag naman maulit yung karanasan ko rito noong August 10, 2023. First day ng hearing ng budget, I was interpellating the Secretary of Budget, Secretary of Budget, the Secretary of Finance, Secretary of Budget and Management, Secretary of NEDA, and the Governor of the Central Bank. 5 minuto pa lang po ako ng pagsasalita, pinutulan na ako ng microphone. I was shocked. How can we scrutinize the billions or trillions of budget when in 5 minutes, just questioning what I showed on the screen, the 1 billion plus budget ng flood control, saan napunta? Nakakalimang minuto pa lang ako, pinatigil ako at pinutulan ng microphone. August 10, 2023, hindi ko alam meron na palang nangyayaring mga magic sa flood control sa public works. Pero, it is part of history. Ako po inaamin ko sa iyo, nawalan ako ng gana dito sa minamahal at ginagalang kong August body ng House of Representatives. Pero meron po akong dasal na nilagay ng Diyos sa puso ko na bago ako magtapos ngayon, ipagdasal po nating makabangon ang dignity and honor ng House of Representatives. Sa bibig mismo ni Congressman Toby nung isang gabi sa kanyang interview. Sinabi niya na sana hindi pa nawawala yung sinasabi ng bayan ng House of Representatives ay House of the Crocodiles. Mismong sa bibig ng ating kasamang Congressman Toby Chanco, narinig ko po. Bago po ako magwakas, simple lang po, binubuksan ko ang aking puso sa inyo. Nakikita tayo ng Diyos. Ayoko sanang gawin ito, pero pinaalala ng Diyos sa akin kanina. Kaya naghintay po ako kahit matagal, dahil talagang ganyan. Luke chapter 12, verse 40. Ano po ang sabi ron? You also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Unquote. Ito po ang first part of the second coming of Jesus Christ here on earth na nakalagay sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, verse 17, the so-called like a thief in the night rapture of the church composed of believers of Christ without spot, without wrinkle, without blemish, but holy and sanctified. Before the beginning of 7 years great tribulation under the reign of Antichrist, the Lord Holy Spirit will make a rescue operation or evacuation of all genuine believers of Christ, catching them up in the air, meeting the Lord Jesus in the air for 7 years, having merrymaking in heaven, while here on earth, the people left behind will suffer 7 years great tribulations. Sabi ng Bible, gusto nang mamatay ng maraming tayo, hindi mamatay-matay. Naagnas na kung minsan ang laman sa buto, hindi mamatay-matay. Ang ibig ko pong sabihin, panahon na para ang salita ng Diyos ay bigyan natin ng paggalang.
Panahon na upang ang love letter ng Diyos sa tao ay bigyan man lang natin ng tunay na kahalagahan. Sinabi ng banal na kasulatan doon po sa 2 Peter 1:21, isa po ako dati for 7 years na hindi naniniwala sa Biblia, radical activist. Nagtuturo po ako sa kolehiyo ng Marxism, Leninism, taught sa Machetong Dialectical Materialism Theory. Ako po ay nagturo sa mga estudyante ko sa kolehiyong huwag maniwala sa Diyos. Kalokohan lahat yan. Kung meron Diyos, bakit milyon-milyon tayo naghihirap? Ang mahalaga, o konti nagpapasasa ng kayamanan ng bansa, ang mahalaga, isulong natin ang National Democratic Revolution. For 7 years, I was very sincere, and that was my philosophy. I was very sincere, but sincerely wrong, because there is God. It is my duty to our beloved comrades here, as well as to our beloved countrymen. Once a year lang ho ito, baka sa isang taon, hindi na rin ako magkaroon ng time sa ganitong National Bible Day. Let me share this as per record of history ng salita po ng Diyos ay totoong love letter ng Diyos sa sangkatauhan. Sabi ni Jesus sa Matthew 4:4, men do not live by bread alone, but by every word of God. Sinabi ng Psalm 119, verse 89, the word of God is settled in heaven forever. Sinabi doon sa chapter 24 ng Matthew, when the disciples asked Jesus Christ, what are the signs of your second coming and the end of this age? And after enumerating the different signs of the second coming, ay sinabi ng Panginoon ang kanyang pangalawang pagbabalik, the first phase, the rapture of the church, ay parang magdanakaw, like a thief in the night, na walang nakakaalam. Bigla na lang darating. Ano malay natin, may dumating bigla ang rapture. At least, walang susurot sa akin, nagawa ko ang aking tungkulin sa bawat isa kung may pagkakataon na ipakilala ang katotohanan ng salita ng Diyos. Una, Romans chapter 3 verse 23, all have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo ay ipinanganak sa kasalanan, lahat tayo nagmana ng original sin, lahat po tayo ay makasalanan. Pangalawa, Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi lang physical, kung hindi spiritual death, separation from the Holy God, and eventually leading to second death in the lake of fire, the second death. Ito po ang kamatayan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno sa mga taong hindi nagawang kilalanin ang Hesukristong nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo para iligtas ang tao sa kasalanan, nabuhay na maguli at nangakong babalik na muli. Kaya po, naisip ko po, with you indulgence of everyone, magwakas sa isang prayer. Naniniwala man kayo o hindi sa sinasabi ng salita ng Diyos na aking pinapahayag, hayaan niyo pong makapag-pray lang ako para sa inyo, para sa ating bansa, at sa mata ng Diyos ay ginawa kong aking tungkulin. Naalala ko po many years ago, ako po yung nag-birthday sa Hilton Hotel. Ginumbit ako ang mga kaibigan kong politiko. Sila Imelda Marcos and the Marcos followers. Sila Pedro Ramos, Enrile and their followers. Sila dating Speaker Belmonte, Speaker Joe de Venecia. Lahat halos ng mga senador ng panahon na yun, mga congressman, mga businessman. Nagtataka sila, bakit ginawa ko yun? Puno po yung Hilton Hotel. Minsan ko lang po itong gagawin. Bago tayo kumain, nagpe-pray po ako. Sasagutin ko lang yung tanong ninyo, bakit ginawa ito ni Brother Eddie? Nabasa ko po sa aklat ng Ezekiel, kapag may isang tao na napahamak sa dagat-dagat ang apoy ng impyerno, dahil hindi mo man lamang siya siniran ng gospel of love and salvation ni Jesus, dahil wala kang panahon, natotorpe ka, nahihiya ka, o kaya wala kang malasakit sa kanilang kaluluwa. Kung makapasok ka man sa langit, I will examine their blood in your hands. Pero pag ginawa mong i-share sa kanila ang simple gospel of love and salvation ni Jesus, naniwala sila at hindi, you are no longer liable in eternity. Yun po ang paliwanag ko sa kanila. At nag-pray po kami ng simple prayer of accepting Jesus Christ as our Lord and Savior. Ganun din po gusto kong magwakas sa isang prayer. Naniniwala man kayo hindi,
igalang niyo na lang po ang aking simple human right na i-share ang gospel of love and salvation ni Jesus, not only for your own sake, but also for my own sake, so that in future glorious eternity, I cannot stand before God and be liable. Kaya pwede po ba? Magwawakas lang ko sa isang panalangin. Pwede po bang tumayo lang lahat tayo sandali? Sa mata ng Diyos, nakikita po niya tayo. Kalimutan po natin anumang protocol. Ang mahalaga, bahagi tayo ng sangay ng pamahalaan. Hindi tayo katulad ng mga pamahalaang binabaliwala ang existence of the Creator. Kaya ang mundo ay punong-puno ng lahat ng uri ng kasamaan. Kaya po sa oras na ito, pwedeng yumuko lang tayo sandali. Ako po yung magwawakas sa isang pananalangin. Dakilang Diyos na may gawa ng langit at lupa, Ama naming sumasalangit. Kitang-kita mo mula pa kanina ang mga pangyayari sa loob ng House of Representatives na ito, ang ginagalang at binamahal naming mababang kapulungan ng legislative branch of government. Panginoon, naglakas loob ang iyong abang lingkod na i-share ang simple gospel of love and salvation ni Jesus, na lahat kami makasalanan, walang matuwid, wala kahit isa. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Meron kaming death sentence. Romans 6:23. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Sinabi mo sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Panginoon, salamat sa iyong salita. Kapag tinanggap namin si Jesus, sinabi mo sa John chapter 1 verse 12, but as many as received Jesus, to them gave He the right to become children of God. Citizenship of heaven will be given to them. Salamat po, Panginoon. Sa oras na ito, naalala kong sinabi mo sa 1 John chapter 5, verse 11 to verse 13, this is the testimony that God has given you and me, eternal life. And this life is in His Son. He who has the Son of God has life. And he who does not have the Son of God does not have life. This is being written so that you will know that you have eternal life in the begotten Son of the living God, so that you might believe on His name, unquote. Panginoong Diyos, ginagawa ko po ang utos mo sa iyong abang lingkod. Mahal mo ang lahat. Sabi mo sa 2 Peter 3:9, you does not wish a single soul to be perished in hell, but all should come to repentance. Bigyan mo kaming lahat ng pagkakataong maisuko, maisurrender ang aming buhay sa iyo. Habang ako po, habang tayo nakayuko, nakapikit, buksan po natin ang ating bibig. Ano sabi po ng Biblia? Ang nagbubukas ng kanyang bibig, tinatanggap si Jesus Christ as Lord and His Savior. Sila po ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Habang tayo nakayukot, nakapikit, kung po pwede po sa puso ninyo, nakikita tayo ng Panginoon. Umusal lang tayo ng maikling panalangin. Panginoong Hesus, patawarin mo po ako sa lahat-lahat ng kasalanan. Kasalanang naman ako kay Adan at kay Eva. Kasalanang naman ako sa aking mga ninuno at magulang. Kasalanang nagawa ko mula pa sa aking pagkabata hanggang kasalukuyan. Patawarin mo ako, Panginoong Hesus. Linisin mo ako ng banal mong dugo na dumaloy sa krus ng Kalbaryo. Ako'y nananampalatayang namatay ka sa krus ng Kalbaryo dahil sa kasalanan naming mga tao. Ako'y nananampalatayang nabuhay kang maguli. Ako'y nananampalatayang ang banal mong dugo ay exempted sa original sin because of your virgin birth. Ang tanging dugo na may kapangyarihang maghugas at maglinis ng kasalanan ng lahi ng tao. Panginoong Hesus, pumasok ka sa aking puso. Tinatanggap kitang tunay bilang Panginoon, tagapagligtas, manggagamot, miracle working God sa buhay na ito. Salamat po, Panginoon. Ako iyong pinatawad, binigyan ng kaligtasan, binigyan ng buhay na walang hanggan, binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Ako na lang po magwawakas sa panalangin. Panginoon, lahat kami ay binigyan mo na ngayon ng karapatang maging anak ng Diyos.
Meron na kaming karapatang tumawag sa iyo ng Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo dito sa lupa katulad ng sa langit. Pwede na kaming tumawag sa iyo, O Diyos ng Ama namin. Hindi na kami katulad ng maraming tao tumatawag sa Diyos ng Ama namin, hindi naman anak, nakikiama. Sa oras na ito, sa araw na ito, January 26, 2026, Lord, ilista mo sa aklat ng langit sa buhay, the book of life, na kaming lahat ay nagsuko ng buhay sa iyo, nagpakumbaba sa iyo. At kami iyong pinatawad, binigyan ng kaligtasan, binigyan ng buhay na walang hanggan at karapatang maging anak ng Diyos. Nagkakaisa kami ngayon. Makiisa po sa inyong puso ang huling dalangin kong ito. Lord, sabi mo kung may dalawa dito sa lupa ang nagkakasundo sa isang bagay na hinihingi, yun ay gagawin ng Amang sumasalangit. Mahigit kami sa dalawa, Panginoon. Tinataas namin sa iyo ang House of Representatives, ang kongresong ito, Panginoon. Maraming pagsubok sa buhay na dumating dito, Panginoon. Subalit marami-rami rin naman sa amin ang nananampalataya sa iyo. Dalangin namin na kaming lahat ng miyembro ng 20th Congress, sa kasaysayan kaming lahat, ay tunay na kumikilala sa iyo, Panginoon. Inaamin namin ang salita mo sa John 15 verse 5, apart from you, we can do nothing. Pero may sinabi ka sa Philippians 4:13, we can do all things. Your people, your children can do all things through Christ Jesus who strengthens them. Ikaw may sabi sa Romans chapter 8 verse 37, kapag kami sumampalataya sa iyo, we are becoming more than conquerors through Christ Jesus who loves us. Higit sa lahat, last but not least, Lord, ano man ang hingi namin sa Amang sumasalangit, sa pangalan ng kanyang bugtong na anak si Kristo Jesus, ay gagawin mo, Ama, ibibigay mo sa amin ng malubos ang aming kagalakan. Tinataas ko sa iyo ngayon ang lahat ng miyembro ng House of Representatives dito sa 20th Congress, sa pangunguna ng aming ginagalang at minamahal na Speaker Faustino D. III. Tinataas namin sa iyong buong pamunuan, Panginoon, at ang lahat ng miyembro ng House of Representatives at lahat ng employees dito, Panginoon. Tinataas namin sa trono ng imbiyaya ng kalangitan. Buksan mo ang langit sa kanila, Panginoon. Iunat mo ang iyong makapangyarihang kamay, mapagpalang kamay, mapagligtas at mapagpagaling na kamay. Sino man ang mayroong mga gawa ng diablo, kasatwad ng sakit, karamdaman, mga karamdaman kung minsan itinanggihan na ng medical science, sinabi mo walang imposible sa iyo, Panginoon. Sinabi mo sa Jeremiah 32 verse 27, and I quote you, I am the God of all flesh, is there anything too hard for me to do, unquote. Sinabi mo sa Jeremiah 33 verse 3, call unto me and I will answer thee and show thee great mighty things that thou hast not. Sinabi mo sa Luke 18:27, those things which are impossible with men are all possible with God. Panginoon, kami nananampalataya katulad ng sinabi mo sa Mark 9:23, nothing is impossible to those who believe. Panginoon, pagalingin mo po ang sakit ng aming lipunan. Pagalingin mo po ang sakit ng aming bansa. Huwag mong pabayaang lumala ang sakit na ito at mauwi sa violent revolution. Patahimikin mo, Panginoon, ang aming sambayanang Pilipino. Magkaroon kami, Panginoon, ng banal na takot sa iyo, magpakumbaba sa iyo, sapagkat kaming lahat ay walang magagawa kung wala ka. Tinataas namin sa iyong sambayanang Pilipino, Panginoon. Dumating ang oras, Panginoon, ang lahat ay magbalik loob sa iyo, kumilala sa iyo, mawala ang pride, ang arrogance, ang kayabangan, Panginoon, ay mawala, sapagkat sinabi mo, pride goeth before the fall. Panginoon, lahat kami nagpapakumbaba, iniluluhod namin ang aming puso sa iyo. Pagalingin mo ang aming bayan. Naalala kong sinabi mo sa 2 Chronicles 7:14, and I quote, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, I will forgive your sins, and I will heal your land. Unquote. Pagalingin mo po ang aming bansa. More than 100 million Filipinos, Panginoon, hirap na hirap sa buhay. Panginoon, heal our land. Sinabi mo, blessed is the nation whose God is the Lord. Kaya, Panginoon, higit sa lahat, ang legislative branch, ang House of Representatives. Ibalik mo, Panginoon, ang honor and dignity ng House of Representatives. Maitala sa kasaysayan ng aming bansa at ng buong mundo, na ang legislaturang ito, Panginoon, ng lower house of Congress is doing the bounden duty in enacting laws pursuant
to the teachings of God, especially the Ten Commandments, especially the teachings of God in the Holy Bible. Sinabi ng kasaysayan na lahat ng batas sa lahat ng bansa sa buong mundo nakapattern sa Ten Commandments of God. Lord, gawin mo po yon sa aming minamahal na bansa. Pagalingin mo po ang bansang Pilipinas. At pagalingin mo ang buong Kongreso, ang Kongreso, ang lower house, ang upper house, ang Senado, maging ang judicial branch of government headed by the Supreme Court, ang executive branch headed by the Office of the President. Pagalingin mo, Panginoon, ang lahat ng namumuno sa aming bansa. Ang lahat, Panginoon, ay magkaroon ng banal na takot sa iyo bago maging huli ang lahat. Magpakumbaba, tanggapin si Jesus bilang tunay na Lord and Savior. At Panginoon, ipatupad namin ang iyong sinasabi sa banal na kasulatan, righteousness exalts a nation, but sin is a reproach or disgrace to any people. When the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked rule, the people mourn or groan. Panginoon, heal our land. At simula sa araw na ito, Panginoon, ibalik mo ang dangal, ang puri, honor and dignity ng aming minamahal na August Chamber na ito ng House of Representatives. Sa pangunguna ng aming ginagalang at minamahal na Speaker Faustino D. III, Lord, heal and empower the House of Representatives with fresh mighty anointing power of the Holy Ghost. Release the anointing of knowledge and wisdom, treasure of wisdom and fear of God. Hindi lang sa House of Representatives, sa Senado, sa Executive Branch, sa Legislative Branch, sa Judicial Branch, ang buong pamahalaan ng Pilipinas, Panginoon, makapasok ang fear of God. Sapagkat sinabi mo sa Bible, fear of God is the beginning of wisdom. Salamat po, Panginoon. Inaangkin namin na sinagot mo na ang aming sama-samang pananalangin. Bind your people with the love of Christ that can never be broken. At Panginoon, magsimula ang pagmamahal ng Diyos sa buhay ng bawat sa amin. Iligtas mo ang aming bayan sa anumang threat of violent revolution. Salamat po, Diyos. We praise you, Lord. We give back to you all the glory. Ang pag-ibig ng Diyos Ama na walang kapantay. Ang pagpapala ng Diyos Anak na walang katapusan. Ang matamis at matapat na pag-iisama ng Banal na Espiritu ay sumaamin nawang lahat. Lalo na sa mga minamahal naming miyembro ng House of Representatives dito sa 20th Congress. Sa pangunguna ng aming ginagalang na Speaker Faustino D. III. We praise you, Lord. Give back to you all the glory. Sinabi mo sa Mark 11:24, whatsoever you desire when you pray, believe that you receive. Believe that you receive, and you shall have them. Everybody say, I believe we receive. I believe we receive God's answers to our united prayers. Our nation is now on the threshold of being healed. Thank you, Lord. Sinabi mo, without the Word of God, it is impossible for any nation to experience the so-called standard of greatness. Salamat po, Panginoon. Basbasan ng sambayanang Pilipino hanggang sa iyong pangalawang pagbabalik. Walang maiwan sa amin sa kamay ni Antichrist. Lahat ay magmana ng buhay na walang hanggan. We praise you, Lord. Give back to you all the glory. In Jesus' name, everybody agree and say, Amen and Amen. Isang malakas na clap offering unto the Lord. Marami pong salamat sa inyong patience. Thank you God bless very you more. much, Brother Eddie, Congressman Eddie Villanueva, Majority Leader. Mr. Speaker, I move to refer the speech of the Honorable Villanueva to the Committee on Rules for its appropriate action. There is objection. Here is none. Motion is carried. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to extend the privilege hour for another 60 minutes to give time to our other colleagues to avail of the same. There is a motion to extend privilege hour for another 60 minutes. There is an objection. Here is none. Motion carried. Majority I Leader. move to suspend session for a few minutes. Session suspended.